Mga anak lang daw ni fugitive gaming tycoon Charlie Atong-Ang ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Ito'y ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan. At kung tama raw siya na nakapuslit na ng bansa si Ang, maaaring tinulungan daw ito ng mga foreign national. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kung hindi nagtatago sa umano'y dummy properties, malaki ang paniniwala ng state witness na si Dondon Patidongan na nakalabas na ng bansa si bilyonaryo gambling boss Charlie Atong-Ang, ang itinuturong mastermind sa missing Sabongeros case. Ayon kay Patidongan, mayroon umanong mga network si Ang para masiguradong hindi siya madaling mahahanap ng mga otoridad. Una, kung hindi siya nandito sa Pilipinas, na sa mga binibili niyang property na katulad ng pinagtaguan ko noon, na gumagamit siya ng ibang tao para doon kami tumira. Siguro ganun din yung gagawin niya. Pangalawa, kung wala man siya dito, nasa ibang bansa na yan, katulad ng ginawa niya kay Ardot Paruino, na sinakay niya ng yate tapos pinapasundot ng barko papuntang Taiwan dahil hindi ordinaryong tao to si Mr. Atong-Ang. Mayroon din daw tumutulong ng mga foreign national kay Ang sa pagpuslit ng mga tao palabas ng bansa. Yan yung, di ba, ginawa nila ako ng fake na passport. Yan yung tinirahan ko noon sa Cambodia hanggang doon sa umabot ako sa Georgia, sa Europe. Ayon kay Patidongan, naniniwala siyang maski mga abogado ni Ang hindi alam kung saan siya nagtatago. Lalo na't gumagamit daw ito ng aniyay confidential number sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kumpiyansa raw si Patidongan na tanging mga anak lang ni Ang ang makaaalam ng kanyang tunay na kinaroroonan. Pero ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, speculation lang ang mga pahayag ni Patidongan. Hindi na rin daw sila magbibigay ng komento, lalo na't wala umanong mabuting patutunguhan ang pagsagot dito. Matatanda ang naglabas na ng pahayag ang DOJ na wala pa silang natatanggap na isang official confirmation na umiskapo na si Ang. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni NBI Director Lito Magno na mahihirapan si Ang na makalabas ng bansa gamit ang backdoor exits. Marami tayong backdoor at isa yan din sa nakikipag-coordinate tayo sa ating mga informants, sa ating mga naging network natin, no, na nandun sa malapit sa mga backdoor areas natin. Identified naman po talaga yung iba dyan. Yung ibang backdoor talaga, buwis buhay na ho yun. Oo nga. And I don't see na gagawin nila yung ganung. Nanawagan naman si Patidongan sa DOJ na sana raw ay ikonsidera rin ang pagsasampa ng kaso sa iba pang tinatawag na alpha members. Lalo na't maituturing umanong corporate killing ang krimen. At malaki rin daw ang role ng mga naturang personalidad sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Nagtaka naman ako bakit hindi nasama sina Joseph Lombat, Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at Anthony Lim ng Mayor ng Tayabas, at saka si Mayor Argemia ng Chaong, Mayor Bernie Tacoy ng Palolete, at ibang alpha na hindi ko nabanggit. Una nang nagsampa ng partial motion for reconsideration ang pamilya ng mga missing sabongero noong January 5 sa DOJ. Para rin hilinging maisama ang ilan sa mga taong binanggit ni Patidongan. Ang kampo naman ni Ang, pinababasura na sa korte ang kanyang warrants of arrest. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. 5 baril ang sinuko ng kampo ni Charlie Atong-Ang na kinukonsiderang armed and dangerous ng DILG. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, itinurn over nila ang mga armas sa Mandaluyong City Police Station. Kasama sa isinuko ang isang Colt rifle at ilang 9mm pistols. May 10 milyong pisong patong sa ulo ni Ang, hindi pa raw ito nagpaparamdam ayon sa NBI. Pero nakausap na raw ng ahensya ang ilang mga kakilala ni Ang at umaasa itong makukumbinsi nila ang pugante na sumuko. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.